payo, advice. But you know what? Hindi nga nila alam kung ano yung nasa puso ni Job. Amen? Anyways, ayokong ayokong buksan yon. You know what? Binigyan ko lang kayo ng idea. Amen? Maybe one of this day, we will continue this. But look at, on verse 20, chapter 1, tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatirapas siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Paano magagawa ito ng isang taong walang takot sa Diyos? Am I right? Makikita mo, at yung pinakamaganda rito, yung sinabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabo. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Tama ba? Anong ibig sabihin nito? Na wala man sa akin ang lahat ng kayamanan ko, maging ang aking mga anak. Pero ngayon, alam ko, hanggang ngayon, nasa Diyos nagmula ang lahat na meron ako. Kung ito man ay bawiin sa akin ng Diyos, it's okay. Bakit? Dahil siya ang nagbigay ng buhay sa akin, siya rin ang may karapatan na bumawi nito. Anong attitude meron si Job? Doon mo makikita sa isang tao pala kung ano yung totoong laman ng puso niya. Kung sino ba talaga yung Diyos ng puso niya. Once na dinala ka sa ganong sitwasyon, then mangingibabaw yung totoo mong kulay kung ano yung nasa kaloob-looban mo. Diba? Pero look at, right now, you know what? Maaaring nakaka-experience tayo very light. Hindi katulad na na-experience ni Job. Tama ba? Nasa-short tayo sa maraming bagay. It's okay. But you know what? I believe on these last days, tinitingnan ng Diyos. Like for example, you know what? Kung bagsak ang economy, magpapatuloy pa rin ba tayo sa gawain? God allows it. Amen? Listen. Are you with me? Kung meron tayong struggle, magta-tights pa rin ba tayo? Kung meron tayong problema saan? Sa mga negosyo natin, still, makikita pa rin ba tayo in the church? Atin pa rin ba tayo ng mga gawain? Then doon natin makikita sa sarili natin, sino talaga yung prioridad natin sa buhay natin. To be honest with you. Amen. It's because kung minsan sa totoo lang, you know what? Makikita niyo, naniniwala din ako kung paano sinishake ng Diyos, ang, bawat panig ng mundo, sinishake din ng Diyos ang mga simbahan sa panahon natin ngayon. Pag sinabing mga simbahan, you know what? Ang buhay ng mga mananampalataya. That's why hindi kayo nag-iisa. Tama ba? Amen? Ang punto dito, paano tayo mag-respond? Paano tayo tumugon? Doon sa shaking na nararanasan natin. Ano bang pakiramdam natin? Lonely? Habang mag-isa? Ano pa? Malungkot? Ano pa? I hope and pray, na sa kabila ng mga pinagdaraanan natin, still, kaya pa rin natin magpuri sa Panginoon. Kaya pa rin natin magpasalamat sa Diyos. Tama ba? Nakaka-encounter ka ng problema sa trabaho, still, pag uwi mo ng bahay, kaya mo pa rin magpasalamat sa Diyos. Kaya mo pa rin, mag-meditate ng Word of God. Kaya mo pa rin umatin ng mga gawain. Kaya mo pa rin, pumunta sa church.
regularly. You're still tithing. You're still blessing Him. Are you with me? Amen. Nothing changed. Why? It's because alam mo, you know what? Mabago man ang lahat ng bagay sa mundo, ang puso mo ay mananatiling tapat sa Diyos. Hindi ba dapat maging ganun ang attitude nating lahat as a Christian? Not only as a Christian, but as sons and daughters of God. Amen. That's why, even in our church, God is shaking this church. Oh. And I thank God for that. A lot of pastor, I tell you, if there is shaking inside of the church, they don't like it. Why? It's because number one, alam nila, you know what, nababawasan ng miyembro. But for me, it's okay. Lord, be it done to me. Why? 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 It's because nowadays, ang usapan hindi paramihan ng miyembro. Ang usapan, listen to me, no, sino sa atin ang merong tunay na pundasyon? Na ang pangalan ng pundasyon ng buhay mo at buhay ko ay Kristo Jesus. Amen. Sino? Look at. God is shaking the church. Not only here, but I believe around the world. Sa madaling salita, matira matibay. But you know what? Hindi ka dapat malungkot. Why? It's because alam mo, no, na ginawa mo na ang lahat. Now, hayaan mo na ang Diyos. Amen. Ang tanong, sa bawat isa sa atin na tumanggap ng katotohanan, depende na sa atin kung paano tayo tutugon o makikinig sa bawat sinasabi ng Diyos sa atin. Kung ang puso natin hayaan natin malambot sa Kanya, kung ang ating tenga hayaan natin na nakatuon sa Kanya, that's good. Amen? Pero listen to me, kung ang puso natin hanggang ngayon walang totoong pagbabago, still, matigas, still, hindi kayang palambutin, something wrong with us. Tama po ba? No? That's why, you know what? Bakit ko nasasabi mga bagay nito? I think a month ago, or wala pang isang buwan, nabanggit ko rin dito sa inyo, I believe what happening right now, saan? Sa lahat ng sulok ng daigdig, inaalaw ito na mangyari upang sa ganon, anumang pinangahawakan ng tao, ito ay mawalay sa atin. Is this true? Kung masyado tayong tiwala saan? Like for example, ang ating pag-asa ay nakasalalay sa pera natin. God will remove it. Kung ang ating pag-asa ay nakasalalay sa negosyo natin, God will remove it to you. Kung ang ating pag-asa ay nakasalalay kung kanino man tao o kung sa ganito, I tell you, God will remove it. As long na sinasabi mo, He is your God. Why? Then, gusto niya makita, sino ba talaga ang Diyos mo? Is it money or me? That's why God is removing this to you. Kung alam natin kung paano ideklara, Panginoon, Ikaw ang Diyos ng aming bansa, then look at, God is shaking the nation. Why? Upang sa ganoon, you know what? Lahat ng mga tao na hindi naniniwala, saan? Sa Diyos, magising sila. Amen? Amen? No? Pero yung mga patuloy na naniniwala at umaasa, magpatuloy kayo sa Panginoon. Did you get this? Manindigan tayo. This? No? Ang tanong, hanggang saan, hanggang kailan tayo maninindigan? Yun ang usapan.
Kasi kung bibigyan mo ng, alam mo yon, what is that? Yung hanggang ganitong panahon lang. Anong tawag doon? Tanning. Oh. Or period of time. No? Ang Diyos, hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Amen. Tama ba? Pero kung sa puso mo naniniwala ka, no, na merong ginagawa ang Diyos, I tell you, umasa ka at hindi ka niya bibiguin. Amen. Amen. Let's go in the book of Matthew 21. Are you still here? So this time, I will give this to you. Write it down. When the church is built on the opinions of men, it will abort the purposes of God, as well as God's assignment for her. When the church is built on the opinions of men, it will abort the purposes of God as well as God's assignment for her. If you remember, I gave this to you already. Amen? When the church is built on the opinions of men, it will abort the purposes of God as well as God's assignment for her. Amen? Amen? Bakit ko ito binalikan? It's because we are not yet done here. Hello. The issue here is all about the opinions of men and what else? The purposes of God. Amen? Ano ba yung opinion ng tao sa layunin o plano o nais ng Diyos na maganap sa atin? Ang opinion ba ng tao at ang opinion ba ng Diyos ay pwedeng pagsamahin? So tingin natin. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, iba ang kaisipan niyo sa aking kaisipan. Remember that. Amen? Now look at this. No? When the church is built on the opinions of men, it will abort the purposes of God. Now, let me show it to you. No? On this morning, especially here on Matthew chapter 21, and then after Matthew 21, verse 1 up to verse 11, then we will go on the book of Luke chapter 24, starting from verse 1. Did you get my point? Okay. Let's read verse 1, chapter 21 of the book of Matthew. Are you there? I said, are you there? Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Bethphage, in English, Bethphage, no?